Kabadis Horror Stories. Bago natin simulan ang ating istorya, ay kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay malaking tulong ang pag-like at pag-share nito. Mag-subscribe ka na rin para ma-notify ka sa mga bagong storya natin. Pagpalang araw, kabady, at sa mga nanonood sa channel mo. Sana ay mabasa mo itong aking karanasan. Tawagin mo lang ako sa pangalang Eder. Noon ako ay dalaga pa, ay mayroon kaming maliit na tindahan sa labas ng aming pamamahay. Sa panahon kasi noon, kabady, ay usong-uso ang bibingka sa aming lugar sapagkat napakasarap nito, kabady, lalong-lalo na pag mainit pa. Isang araw ay ako ang nagbabantay sa mga paninda naming mga bibingka. At sa araw na yon ay marami rin ang bumibili. Maya-maya ay may lumapit na matanda sa aming panindang bibingka. Okay lang naman sa akin ng una, kabady, dahil parang pumipili lang naman ito at patingin-tingin. Ngunit maya-maya lang ay napapansin kong iniisa-isa niya ito at pinipisil-pisil. Hindi ko naman mapigilan ng aking sarili at nasabihan ko sa matandang babae na kung bibili ka, nanay, ay bumili ka. Huwag mong pisil-pisilin. At ngayon nga, kabady, ay tumingin ito ng masama sa akin at sinabing, "Aba, iha, bakit ka galit? Lagot ka sa akin mamayang gabi." Agad naman itong naglakad paalis. Sa pagkakataong iyon, kabady, ay natakot ako dahil sa pagbabanta ng matandang babae sa akin. Noong sumapit na ang gabi ay naikwento ko ito kay mama. Sabi naman ni mama ay ang matandang babaeng iyon ay si Aling Irma. At usap-usapan daw na ito ay isang aswang. Kung gayon, kabady, ay nasindak ako at nabahala dahil baka totoo ang pagbabanta sa akin ng matandang babaeng iyon. Noong sumapit ang hating gabi ay nabulabog ang aming kapitbahay at agad naman kaming lumabas at pinuntahan at tinanong kung ano ang nangyari. Sabi ng kapitbahay namin ay may kumalabog daw ng malakas sa kaniyang bubong at nang lumabas siya at tignan nito, nakita daw niya si Aling Irma sa kanilang bubungan at tinanong ito, "Aling Irma, anong ginagawa mo dyan?" Sumagot naman itong, "Pasensya na, iho. Maling bahay pala itong nadapuan ko." Agad akong nangilabot, kabady, dahil naisip kong ako ang pakay ng matandang aswang iyon. Ngunit nagkamali lamang ito ng bahay na napuntahan at doon siya
napadpad sa aming kapitbahay. Naikwento ko naman yon sa aming kapitbahay. At sinabi niya ay mabuti na lang at hindi ako nahanap ng matandang aswang na yon na si Aling Irma. Hanggang dito na lang ang aking kwento, kabady. Maraming salamat. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay huwag mo sanang kalimutang mag-like, mag-subscribe para ma-notify ka sa mga bagong kwento natin.